Tumingin siya sa mga mata ni Jesus at sinabi, "Kahit iwan ka ng lahat, hindi kita iiwan kailanman. Handa akong mamatay kasama mo." Hindi iyon basta-bastang pangako. Iyon ay isang lalaking iniwan ang lahat, ang kanyang bangka, ang kanyang lambat, ang kanyang kabuhayan para sundan ang Rabbi na ito mula sa Nazareth. Isang lalaking nakalakad sa ibabaw ng tubig. Isang lalaking unang nagsabi ng hindi kayang paniwalaan ng iba. Ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. At sa loob ng ilang oras, hindi araw, hindi linggo, oras, ang parehong lalaking iyon ay tumingin sa isang aliping babae sa tabi ng apoy at sinabi, "Hindi ko siya kilala." 3 beses. 3 beses niyang ikinaila si Jesus. At pagkatapos ay tumilaok ang tandang. At pagkatapos ay lumingon si Jesus at tumingin sa kanya. At ang pinakamatapang na tao sa silid ay naging ang pinakawasak na tao sa kasaysayan. Hindi ito kwento tungkol sa kahinaan. Ito ay kwento tungkol sa pagitan ng kung sino sa tingin mo ikaw at kung sino ka talaga, at kung ano ang mangyayari kapag ang pagitang iyon ay nalantad sa isang gabi. Makinig ka, dahil ang kwento ni Pedro ay hindi nagtapos sa apoy, at ang sa iyo rin. Para maunawaan ang nangyari sa looban, kailangan mong maunawaan kung sino si Pedro bago pa niya nakilala si Jesus. Dahil ang lalaking nagkaila kay Kristo ay hindi duwag. Kabaligtaran pa nga. At iyan ang dahilan kung bakit nakakadurog ang kwentong ito. Ang pangalan niya ay Simon. Isa siyang mangingisda mula sa Bethsaida, isang maliit na bayan sa hilagang baybayin ng dagat ng Galilea. Hindi siya nakapag-aral, hindi siya mayaman, hindi siya bahagi ng anumang grupo ng mga relihiyosong pinuno. Gumagamit siya ng kanyang mga kamay sa trabaho. Amoy isda siya, maingay siya, padalos-dalos, mabilis magsalita, mabilis kumilos, at halos tiyak na ang uri ng lalaking nangingibabaw sa bawat silid na pinapasukan niya. Hindi dahil siya ang pinakamatalino, kundi dahil siya ang pinakamatindi. Nang matagpuan siya ni Jesus, ginagawa ni Simon ang ginagawa niya araw-araw ng kanyang buong buhay, naglilinis ng lambat pagkatapos ng mahabang gabing walang nahuling isda. Sumakay si Jesus sa kanyang bangka, nagturo sa mga tao mula sa tubig, at pagkatapos sinabi kay Simon na pumalaot at ibaba ang kanyang mga lambat. Ang sagot ni Simon ay nagsasabi ng lahat tungkol sa kanya, "Guro, buong gabi kaming nagtrabaho at wala kaming nahuli. Ngunit dahil sinabi mo, ibababa ko ang mga lambat." Nariyan na ang dalawang panig ni Pedro sa isang pangungusap. Ang unang kalahati ay ang praktikong tao, ang bihasang mangingisda na kilala ang lawa, kilala ang isda, alam na walang praktikal na katuturan ang mungkahi ng rabbay na ito. Ang ikalawang kalahati ay ang bahagi ni Pedro na magbabago sa mundo. Ngunit dahil sinabi mo, sa kabila ng lahat ng alam ko, sa kabila ng lahat ng sinasabi ng karanasan ko, gagawin ko ang hinihiling mo dahil ikaw ang humiling. Napuno ang mga lambat ng napakabilis na nagsimulang mapunit. 2 bangka ang halos lumubog sa bigat ng huli. At si Simon Pedro ay lumuhod sa harapan ni Jesus at sinabi, "Lumayo ka sa akin, Panginoon, dahil ako ay isang makasalanang tao." Ito ang unang pagkakataong tinawag ni Pedro si Jesus na Panginoon, at pansinin, ang unang instinto niya sa harap ng kapangyarihan ng Diyos ay hindi pagdiriwang. Kahihiyan iyon. Agad niyang naramdaman na hindi siya karapat-dapat. Agad niyang nakita ang pagitan ng kung sino si Jesus at kung sino siya. At sinabi niya kay Jesus na umalis. Hindi umalis si Jesus. Sinabi niya, "Huwag kang matakot. Mula ngayon ay mga tao ang iyong huhulihin." At iniwan ni Pedro ang lahat. Simpleng sinasabi ng teksto, hinila nila ang kanilang mga bangka sa dalampasigan, iniwan ang lahat at sinundan siya. Lahat, ang mga bangka, ang mga lambat, ang negosyo, ang kita,
ang seguridad, ang buhay na kilala niya. Hindi nakipagnegosasyon si Pedro. Hindi siya humingi ng kontrata. Hindi niya sinabi na pag-isipan ko muna. Tinalikuran niya ang buong buhay niya dahil sa lakas ng isang pagtatagpo. Tandaan mo ito, dahil ang lalaking iniwan ang lahat sa isang iglap ay ang parehong lalaking magkakaila ng lahat sa isang iglap. Ang pinakadakilang lakas ni Pedro at ang pinakadakilang kahinaan niya ay iisang bagay. Kumilos siya ng padalos-dalos. Kapag pananampalataya ang nagtulak, nakalakad siya sa tubig. Kapag takot ang nagtulak, lumubog siya. At ang pattern na yon, matapang na pahayag na sinundan ng matinding kabiguan, na sinundan ng pagbangon mula kay Jesus, ang tumukoy sa buong paglalakbay ni Pedro. Sa bawat pagkakataon, ang pinakamatinding halimbawa bago ang pagkakaila ay nangyari sa dagat ng Galilea sa kalagitnaan ng gabi. Nasa bangka ang mga alagad, dumating ang bagyo, malakas ang mga alon, at pagkatapos ay nakakita sila ng isang anyong naglalakad palapit sa kanila sa ibabaw ng tubig. Natakot sila. Akala nila multo iyon, ngunit sumigaw si Jesus, "Lakasan ninyo ang inyong loob. Ako ito. Huwag kayong matakot." At si Pedro lang, laging si Pedro, ang nagsabi, "Panginoon, kung ikaw nga iyan, papuntahin mo ako sa iyo sa ibabaw ng tubig." Isang salita lang ang sinabi ni Jesus, "Halika." At lumabas si Pedro sa bangka. Tumapak siya sa ibabaw ng maalong dagat at naglakad patungo kay Jesus. Walang ibang alagad ang gumalaw. Walang ibang alagad ang nagtanong man lang. 11 lalaki ang naupo sa bangka na nakahawak sa mga gilid. Isang lalaki ang lumabas. Iyan si Pedro. Ang lalaking gumagawa ng hindi magagawa ng iba. Ang lalaking lumulundag bago tumingin. Ang lalaking ang pananampalataya ay napakawala, napakapadalos-dalos, napakalakas loob na nagbubunga ito ng mga himala o mga sakuna. At minsan pareho sa loob ng 1 minuto. Dahil pagkatapos ay tumingin si Pedro sa mga alon. Naramdaman niya ang hangin at lumubog siya. "Panginoon, iligtas mo ako," ang sigaw niya. At agad na iniunat ni Jesus ang kanyang kamay at sinalo siya. "Ikaw na maliit ang pananampalataya, bakit ka nag-aalinlangan?" Narito ang hindi napapansin ng karamihan sa kwentong ito. Oo, lumubog si Pedro. Oo, nag-alinlangan ang kanyang pananampalataya, ngunit nakalakad si Pedro sa ibabaw ng tubig. Kahit ilang hakbang lang, gumawa siya ng isang bagay na wala pang ibang tao sa kasaysayan ang nakagawa. Lumabas siya sa bangka. Ang 11 na nanatiling tuyo ay nanatili ring ligtas, ngunit hindi sila kailanman nakalakad sa ibabaw ng tubig. Nabasa si Pedro, nabigo si Pedro, ngunit naranasan ni Pedro ang isang bagay na hindi kailanman mararanasan ng mga naglaro ng ligtas. At ito ang tanong na kailangan mong itanong sa sarili mo. Nasa bangka ka ba o nasa ibabaw ng tubig? Nanonood ka ba mula sa kaligtasan, pinupuna ang mga taong lumabas at lumubog? O ikaw ba ang mas gustong mabigong kahanga-hanga sa mga alon kaysa magtagumpay ng tahimik sa bangka? Ang susunod na mahalagang sandali ay nangyari sa Caesarea Philippi. Tinanong ni Jesus ang kanyang mga alagad ng pinakamahalagang tanong na itatanong niya sa sinuman, "Sino ako para sa inyo?" Katahimikan, nag-alinlangan ang ibang mga alagad, nagtinginan sila, walang gustong mauna. Hindi nag-alinlangan si Pedro, "Ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay." Pambihira ang sagot ni Jesus, "Pinagpala ka, Simon, na anak ni Jonas, dahil hindi ito ipinahayag sa iyo ng laman at dugo, kundi ng aking Ama sa langit. At sinasabi ko sa iyo na ikaw ay Pedro, at sa batong ito ay itatayo ko ang aking simbahan, at ang mga pintuan ng impyerno ay hindi mananaig laban dito." Ito ang pinakadakilang papuri na ibinigay ni Jesus sa isang tao. "Ikaw ang bato. Itatayo ko ang buong simbahan ko sa iyo,
Ang mismong mga pintuan ng impyerno ay hindi mananaig laban sa itinatayo ko sa pamamagitan mo. Sa sandaling ito, naabot ni Pedro ang pinakamataas na punto, ang pinakatuktok na maaabot ng sinumang alagad. At pagkatapos, literal na sa susunod na talata, sa parehong usapan, sa parehong araw, sinimulang sabihin ni Jesus sa kanyang mga alagad na kailangan niyang pumunta sa Jerusalem at magdusa at mapatay. At dinala ni Pedro si Jesus sa tabi at sinaway siya. Hindi kailanman, Panginoon, hindi ito mangyayari sa iyo. Lumingon si Jesus at sinabi kay Pedro ang pinakamasakit na salitang sinabi niya sa isang tagasunod. Lumagay ka sa likuran ko, Satanas. Ikaw ay katitisuran ko. Wala sa isip mo ang mga bagay ng Diyos, kundi ang mga bagay lamang ng tao. Mula sa ikaw ang bato, tungo sa lumagay ka sa likuran ko, Satanas, sa 5 minuto. Mula sa pinakamataas na papuri, tungo sa pinakamasakit na saway sa isang usapan. Iyan si Pedro, iyan ang lalaki. Ang parehong bibig na nagbunga ng pinakadakilang pagpapahayag ng pananampalataya sa kasaysayan ng tao ay nagbunga ng isang pahayag na napakamali na tinukoy ito ni Jesus bilang galing kay Satanas. At narito ang salamin. Ilan sa atin ang may ganitong agwat? Ilan sa atin ang kayang sambahin ang Diyos ng buong katapatan sa umaga ng linggo at magsabi ng isang bagay sa hapon ng linggo na sumasalungat sa lahat ng kakakantalang natin? Ilan sa atin ang may mga sandali ng tunay at malalim na espiritual na pangunawa na halos agad sinusundan ng mga sandali ng nakakagulat na espiritual na pagkabulag? Hindi iyon pagkukunwari. Ang pagkukunwari ay pagpapanggap. Hindi nagpapanggap si Pedro. Totoo ang dalawa niyang sinabi. Totoo ang ikaw ang Kristo at totoo ang hindi ito mangyayari sa iyo. Tapat siya sa parehong pagkakataon. At iyan ang nakakatakot dahil ibig sabihin nito na hindi sapat ang katapatan. Maari kang maging lubos na tapat at lubos na mali sa parehong oras. Ngayon ay narating na natin ang gabing nagbago sa lahat. Ang huling hapunan, ang huling kainan, si Jesus at ang kanyang 12 alagad sa isang silid sa itaas sa Jerusalem, ilang oras bago ang pagdakip. Ngunit bago pa nahati ang tinapay, bago nabuhos ang alak, bago nagsalita si Jesus ng kahit isang salita tungkol sa pagtataksil, gumawa siya ng isang bagay na hindi inaasahan ng sino man sa silid. Tumayo siya mula sa mesa, hinubad ang kanyang panlabas na damit, nagbalot ng tuwalya sa kanyang baywang, nagbuhos ng tubig sa isang planggana at nagsimulang maghugas ng mga paa ng kanyang mga alagad. Sa kulturang iyon, ang paghuhugas ng paa ang pinakamababang gawain sa bahay. Ito ang trabahong nakalaan para sa pinakamababang alipin, hindi man lang isang Hudyong alipin, kundi isang aliping hentil. Marumi ang mga paa. Ang mga daan ay puno ng alikabok, dumi at putik. Ang paghuhugas ng paa ng iba ay nangangahulugang lumuhod sa harapan nila, hawakan ang kanilang dumi sa iyong mga kamay, linisin ang ayaw hawakan ng lahat. Walang rabi ang gagawa nito, walang Panginoon, walang pinuno, at tiyak na hindi ang Mesyas. Nang lumapit si Jesus kay Pedro, tumugon si Pedro sa paraan na lagi niyang ginagawa, ng buo, padalos-dalos at tapat na sobrang reaksyon. Panginoon, huhugasan mo ang aking mga paa. Sinabi ni Jesus, hindi mo nauunawaan ngayon ang ginagawa ko, ngunit mauunawaan mo rin pagkatapos. Sinabi ni Pedro, hindi mo kailanman huhugasan ang aking mga paa. Hindi kailanman, nariyan na naman, ang parehong salitang lagi niyang ginagamit, hindi kita ikakailang kailanman, hindi mo kailanman huhugasan ang aking mga paa. Puro ganap ang mundo ni Pedro. Lagi siyang buong buo o walang wala. At sa sandaling ito, buong buo siyang tumanggi, ayaw niyang paglingkuran siya ni Jesus dahil parang mali, parang baligtad. Ang Panginoon ay hindi dapat lumuhod sa harapan ng alipin. Ang hari
ay hindi dapat humawak ng planggana. Ngunit tumingin sa kanya si Jesus at sinabi, "Maliban kung hugasan kita, wala kang bahagi sa akin. Maliban kung hugasan kita, maliban kung hayaan mo akong paglingkuran ka, maliban kung tanggapin mo na ang pag-ibig ko ay bumababa, hindi umaakyat, maliban kung huminto kang subukang maging sapat ang lakas at hayaan mo akong hawakan ang pinakamarumi mong bahagi." At si Pedro, maganda, katawa-tawa, todo o walang Pedro, ay lumipat sa kabaligtaran. "Kung ganoon, Panginoon, hindi lang ang mga paa ko kundi pati ang mga kamay ko at ang ulo ko." Mula sa hindi kailanman tungo sa lahat sa 2 segundo. Iyan ang pinakadalisay na anyo ni Pedro. Hindi niya kayang gawin ang anumang bagay ng kalahati lang. Hindi niya kayang tahimik na tanggapin ang paghuhugas ng paa gaya ni Juan o Santiago. Kailangan niyang ganap na tanggihan ito, pagkatapos ay ganap na hingin ito, dahil ang puso ni Pedro ay 2 setting lang, patay at pinakamataas. Ngunit narito ang dahilan kung bakit halos hindi matiis ang eksena na ito kapag alam mo ang susunod na mangyayari. Nakaluhod si Jesus sa harapan ni Pedro, hawak ang mga paa ni Pedro, hinuhugasan ang dumi sa pagitan ng kanyang mga daliri. At sa loob ng ilang oras, ang parehong mga paa na iyon ang magdadala kay Pedro sa isang looban kung saan ikakailang niya ang lalaking nakaluhod sa kanyang harapan. Ang mga kamay na hinawakan ni Jesus ay magpapainit sa apoy ng kaaway. Ang bibig na nagsabing, "Hindi lang ang mga paa ko, kundi pati ang mga kamay ko at ang ulo ko," ay magsasabing, "Hindi ko siya kilala." Hinugasan ni Jesus ang mga paang lalayo sa kanya at ginawa niya ito ng may kaalaman. Alam niya ang gagawin ni Pedro. Hinugasan niya siya kahit na ganoon. Iyan ang uri ng pag-ibig na totoong pinag-uusapan ng kwentong ito. Hindi isang pag-ibig na naghihintay na maging karapat-dapat ka. Isang pag-ibig na lumuluhod sa harapan mo habang ilang oras ka na lang bago ang pinakamasamang pagtataksil mo at nagsasabing, "Hayaan mo akong hugasan ka." Dahil ang darating ngayong gabi ay magpaparumi sa iyo ng higit kaysa dati. At gusto kong malaman mo, bago pa ito mangyari, na pinili ko ng linisin ang sisirain mo. Kung hindi ka nito mababasag, hindi ko na alam kung ano pa ang magbabasag sa iyo. Nagpasabog si Jesus ng bomba sa silid. "Ngayong gabi, kayong lahat ay tatalikod sa akin." Kayong lahat, bawat isa, hindi ang ilan sa inyo, hindi ang mahihina, kayong lahat. At si Pedro, inaasahan, padalos-dalos masigasig na Pedro, ay agad tumutol. "Kahit tatalikod ang lahat sa iyo, hindi ako kailanman tatalikod." Pakinggan mo ang totoong sinasabi ni Pedro. Hindi lang siya nangangako ng katapatan. Inihihiwalay niya ang sarili niya sa iba. "Kahit silang lahat ay mabigo, hindi ako mabibigo. Iba ako. Mas malakas ako, mas tapat ako. Maaaring gumuho ang iba, ngunit hindi ako." Ito ang pinakamapanganib na pangungusap na maaaring sabihin ng isang tao. Dahil sa sandaling maniwala kang hindi ka kayang bumagsak, ay ang sandaling pinaka-vulnerable ka sa pagbagsak. Ang lalaking nagsasabing, "Hindi kita ikakailang kailanman," ay natalo na sa labanan dahil lumalaban siya sa sarili niyang lakas at ang sarili niyang lakas ay hindi kailanman magiging sapat. Tumingin si Jesus kay Pedro at sinabi, "Sinasabi ko sa iyo, ngayong gabi, bago tumilaok ang tandang, 3 beses mo akong ikakailang." Hindi baka, hindi mag-ingat, ikakailang mo 3 beses ngayong gabi. Hindi nanghuhula si Jesus, hindi nagbabala, nagpopropesiya siya. Kilala niya si Pedro nang higit pa sa pagkakilala ni Pedro sa sarili niya. At ang sagot ni Pedro ang pinakamasakit na pangungusap sa buong kwentong ito. "Kahit mamatay akong kasama mo, hindi kita ikakailang kailanman." Totoo ang sinabi niya. Iyan ang nakakadurog sa akin sa sandaling ito. Hindi nagsisinungaling si Pedro. Hindi siya nagpapanggap.
Sa silid na iyon sa itaas, kasama ang tinapay at alak at presensya ni Jesus na pumupuno sa bawat sulok, totoo ang bawat salita ni Pedro. Handa siyang mamatay. Doon mismo, sa sandaling iyon, sa antas na iyon ng emosyon at paninindigan at kalapitan kay Jesus, handa si Pedro na humarang sa isang espada. Ngunit ang looban ay hindi ang silid sa itaas, at ang apoy ay hindi ang mesa, at ang aliping babae ay hindi si Jesus. At ang pagitan ng ipinangako natin sa presensya ng Diyos at nang ibinigay natin sa harap ng panganib, ang pagitang tumutukoy sa atin. Ilang pangako ang ginawa mo sa Diyos sa pagsamba na sinira mo bago pa matapos ang linggo. Ilang paninindigan ang ibinulong mo sa panalangin na naglaho sa sandaling dumating ang presyon. Ilang beses kang tumayo sa silid sa itaas ng presensya ng Diyos at sumumpa ng hindi kailanman. At pagkatapos ay natagpuan mong ginagawa mo ang mismong bagay na sinumpaan mong hindi mo gagawin? Ikaw si Pedro, ako si Pedro, tayong lahat ay si Pedro, at ang looban ay darating para sa bawat isa sa atin. Pagkatapos ng hapunan, isinama ni Jesus sina Pedro, Santiago at Juan sa hardin ng Getsemani. Sinabi niya sa kanila, "Ang kaluluwa ko ay nababalot ng kalungkutan hanggang kamatayan. Manatili kayo rito at makipagpuyat sa akin." Hindi ito simpleng kahilingan. Sinasabi ni Jesus sa tatlo niyang pinakamalapit na kaibigan, ang panloob na lupon, ang mga pinagkatiwalaan niya ng higit sa lahat, na nalulunod siya sa paghihirap. Kailangan niya sila. Kailangan nilang manatiling gising, manalangin, naroroon sa kanyang pinakamadilim na oras. At nakatulog sila, bumalik si Jesus at natagpuan silang natutulog. Sinabi niya kay Pedro, partikular kay Pedro, ang katatapos lang sumumpang mamamatay para sa kanya. Hindi ba kayo makapagpuyat kasama ko ng isang oras? Magpuyat kayo at manalangin para hindi kayo madaig ng tukso. Ang espiritu ay nakahanda, ngunit ang laman ay mahina. Ang espiritu ay nakahanda, ngunit ang laman ay mahina. Ang isang pangungusap na iyon ang diagnosis ng buong buhay ni Pedro at baka sa iyo rin. Totoo ang pagnanais, tapat ang intensyon. Talagang nakahanda ang espiritu, ngunit ang laman, ang pagod, takot at mahinang katawang tao ay mahina. At kapag ang handang espiritu ay nakaharap sa mahinang laman sa sandali ng krisis, ang laman ang nananalo ng mas madalas kaysa gustong aminin ng sino man sa atin. Bumalik si Jesus upang manalangin. Bumalik siya, natutulog na naman sila. Bumalik siya sa ikatlong pagkakataon. Natulog sila sa ikatlong pagkakataon. 3 beses na kinailangan sila ni Jesus. 3 beses silang nabigo at di magtatagal, 3 beses ikakailang ni Pedro si Jesus. May pattern dito at hindi ito nagkataon. Ang lalaking hindi makapagpuyat ng 1 oras ay hindi magiging tapat sa isang gabi. Pagkatapos ay lumitaw ang mga sulo sa hardin. Dumating si Judas kasama ang isang grupo, mga sundalo, mga bantay ng templo, mga alipin ng punong pari, may dalang mga espada at pamalo. At lumapit si Judas kay Jesus at hinalikan siya, ang senyas, ang pagtataksil. At si Pedro, laging si Pedro, ay bumunot ng espada at humampas. Pinutol niya ang kanang tainga ni Malchus, ang alipin ng punong pari. Sa isang hardin na napapalibutan ng armadong sundalo, maliit ang bilang at talo sa lakas. Bumunot si Pedro ng sandata at umatake. Hindi ito duwag, ito ay isang lalaking handang lumaban, handang pumatay, handang magsimula ng digmaan doon mismo sa mga puno ng olibo upang protektahan si Jesus. Pinigilan siya ni Jesus, "Ibalik mo ang iyong espada. Hindi ba dapat kong inumin ang kopa na ibinigay sa akin ng Ama?" At pagkatapos ay pinagaling niya ang tainga na pinutol ni Pedro. Isipin mo ang nangyari. Handa si Pedro na mamatay nang nakikipaglaban. Iyan ang uri ng tapang na mayroon siya.
Pisikal, pasabog, marahas na tapang. Ang tapang ng isang mangingisda, ng isang palaaway, ng isang lalaking nilulutas ang problema gamit ang kanyang mga kamay. Ngunit hindi iyon ang uri ng tapang na hinihingi ni Jesus. Hinihingi ni Jesus ang ibang uri. Ang tapang na magmasid, maghintay, magtiwala, hindi lumaban. Ang tapang na hayaang magbukas ang plano ng Diyos kahit mukhang pagkatalo ito. May tapang si Pedro para sa labanan ng espada. Wala siyang tapang para sa looban. At ang pagkakaibang iyan ay mas mahalaga kaysa sa akala mo. Dahil karamihan sa atin ay matapang sa mga paraang pakiramdam, ay kahanga-hanga at bumabagsak sa mga paraang pakiramdam ay karaniwan. Mamamatay tayo para kay Jesus sa isang matinding sandali ng kaluwalhatian. Ngunit ikailang siya sa isang tahimik na usapan sa isang estranghero. Hindi banggitin ang kanyang pangalan kapag maaaring magtaya ito ng promosyon, pagkakaibigan o reputasyon. Manatiling tahimik kapag may nanlalait sa ating pananampalataya dahil ang halaga sa lipunan ng pagsasalita ay tila napakamahal. Kaya ni Pedro na humampas ng espada. Hindi niya kayang sagutin ang isang aliping babae. At karamihan sa atin ay ganun din. Dinakip nila si Jesus, nagkalat ang mga alagad. Bawat isa sa kanila ay tumakbo, gaya ng hinulaan ni Jesus. Ngunit hindi lumayo si Pedro. Sinasabi ng teksto na sumunod siya ng may agwat. Nakarating siya hanggang sa looban ng bahay ng punong pari. Pumasok siya, umupo siya sa tabi ng apoy. Sumusunod ng may agwat. Ang pariralang iyon ay dapat gumambala sa iyo. Dahil doon namumuhay ang karamihan sa atin sa pananampalataya. Hindi ganap na iniiwan si Jesus, hindi pa naman tayo nakarating doon. Ngunit hindi rin nakatayo sa tabi niya, sumusunod ng may agwat, sapat na malapit para makita ang mangyayari, sapat na malayo para maiwasan ang mga kahihinatnan, sapat na malapit para maramdamang alagad ka, sapat na malayo para makatakas kung magkamali ang mga bagay. Kung sumusunod ka kay Jesus nang may agwat ngayon, sapat na malapit para tawaging sarili mong Kristiyano, ngunit sapat na malayo na walang makaalam maliban kung sasabihin mo nakaupo ka sa looban ni Pedro. At ang apoy ay nagsisimula ng magniningas. Ang unang pagkakaila, isang aliping babae, hindi isang sundalo, hindi isang pari, hindi isang Romanong may kapangyarihan, isang aliping babae ang tumingin kay Pedro sa liwanag ng apoy at sinabi, ang lalaking ito ay kasama niya. At sinabi ni Pedro, babae, hindi ko siya kilala. Ang unang bato, isang babae, isang walang kapangyarihan, isang may zero na autoridad, zero na kakayahang saktan siya. At gumuho si Pedro, hindi sa bigat ng isang Romanong interogasyon, hindi sa harap ng pagbitay. Nakilala ng isang aliping babae ang kanyang mukha sa liwanag ng apoy at ang lalaking sumumpang mamamatay ay nagsabing, hindi ko siya kilala. Ang ikalawang pagkakaila, pagkalipas ng kaunting oras, may ibang nakakita sa kanya at nagsabi, isa ka rin sa kanila. Sumagot si Pedro, lalaki, hindi ako. Mas maikli sa pagkakataong ito, mas matindi, mas madali na ang pagsisinungaling, ganyan ang paraan ng pagkakaila. Ang unang pagkakataon, ang pinakamahirap. Sa unang pagkakataon, nanginginig ang boses mo, sumisigaw ang konsensya mo, alam ng bawat bahagi ng katawan mo na tinataksilan mo ang isang bagay na sagrado. Ngunit ang ikalawang pagkakataon ay mas malinis, mas mabilis ang mga salita. Nangangapos ang hiya, lalong kumakapal ang pader sa pagitan ng kung sino ka at kung sino ang pinapanggap mo. Ang ikatlong pagkakaila, mga 1 oras pagkatapos 1 oras, 60 minuto ng pagupo ni Pedro sa tabi ng apoy na iyon, nagpapainit kasama ng mga kaaway ng lalaking minamahal niya. Muling nanindigan ang isa pang tao. Tiyak na kasama niya ang taong ito dahil taga Galilea siya. At sinabi ni Pedro, lalaki, hindi ko alam ang sinasabi mo.
Idinagdag ng Ebanghelyo ni Marcos na nagsimulang manumpa at sumumpa si Pedro. Hindi lang niya ito itinanggi. Tinawag niya ang Diyos bilang kanyang saksi na nagsasabi siya ng totoo. Ginamit niya ang pangalan ng Diyos upang patunayan ang kanyang kasinungalingan tungkol sa anak ng Diyos. At agad-agad, habang nasa kanyang mga labi pa ang mga salita, tumilaok ang tandang. Isang tunog, isang ordinaryo at karaniwang tunog na naririnig ng mga magsasaka tuwing umaga nang hindi iniisip. Ngunit para kay Pedro, ang tunog na iyon ang katapusan ng mundo. Dahil sinabi ni Jesus, bago tumilaok ang tandang, 3 beses mo akong ikakailang. At nangyari ito ng eksakto gaya ng sinabi ni Jesus, salita sa salita, pagkakaila sa pagkakaila, at pagkatapos ay itinala ni Lucas ang isang detalye na hindi nabanggit ng ibang mga ebanghelyo. Isang detalye na napakasakit na halos imposibleng basahin nang hindi mo nararamdaman sa iyong dibdib. Lumingon ang Panginoon at tumingin ng diretsyo kay Pedro. Si Jesus, sa gitna ng kanyang sariling paglilitis, nabugbog, nakagapos, napapalibutan ng mga lalaking papatay sa kanya sa loob ng ilang oras, ay lumingon at tumingin kay Pedro. Hindi nang may galit, hindi nang may pagkasuklam, hindi nang may ekspresyong sinabi ko na sa iyo. Tumingin lang siya sa kanya. Ano ang nasa titig na iyon? Sa tingin ko lahat. Sa tingin ko kalungkutan at pag-ibig at habag at bigat ng isang propesiyang natupad. Sa tingin ko, tumingin si Jesus kay Pedro sa paraan ng pagtingin ng isang ama sa isang anak na gumawa ng mismong bagay na binalaan siya ng ama. Hindi nagulat, hindi nagngingit-ngit, basta malalim at hindi makakayanang malungkot, at malalim at hindi makakayanang nagmamahal. At lumabas si Pedro at nanangis ng mapait. Ang salitang Griego para sa nanangis ng mapait ay eklausen pikros. Hindi ibig sabihin nito na umiyak siya. Ibig sabihin nito ay nawasak siya. Nagkadurog-durog siya. Hindi ito tahimik na mga luha na tumutulo sa pisngi. Ito ay isang kaluluwa ng isang lalaki na bumubulusok. Lahat ng pinaniniwalaan niya tungkol sa sarili niya, matapang ako, tapat ako ang hindi kailanman babagsak, ay nakakalat na pira-piraso sa lupa sa tabi ng apoy na nagliliyab pa rin. At dito naghiwalay ang kwento sa 2 landas dahil hindi lang si Pedro ang alagad na nagkanulo kay Jesus ng gabing iyon. Nagkanulo si Judas kay Jesus sa pamamagitan ng halik. Nagkanulo si Pedro kay Jesus sa pamamagitan ng mga salita. Pareho silang nabigo. Pareho nilang tinalikuran ang lalaking sinundan nila ng 3 taon. Pareho silang gumawa ng isang bagay na napakatindi. Natutukuyin sila nito hanggang sa katapusan ng kasaysayan. Ngunit ang kanilang mga kwento ay nagtapos sa ganap na magkaibang lugar. At ang pagkakaiba ay ang pinakamahalagang aral sa buong video na ito. Nakaramdam ng pagsisisi si Judas. Sinasabi ng teksto na sinakmal siya ng pagsisisi. Sinubukan niyang ibalik ang 30 pirasong pilak. Sinabi niya sa mga punong pari, nagkasala ako, nagkanulo ako ng dugo ng walang sala. At pagkatapos ay lumabas siya at nagbigti. Nakaramdam din ng pagsisisi si Pedro, nanangis siya ng mapait, nawasak siya sa ginawa niya. Nakadudurog ang pagkakasala, ngunit hindi nagbigti si Pedro, nanangis si Pedro. At pagkatapos ay naghintay si Pedro, nanatili si Pedro. Hindi hinayaan ni Pedro na ang kanyang pagkabigo ang maging huling salita. Ang pagkakaiba ni Pedro at ni Judas ay hindi ang laki ng kasalanan, kundi ang ginawa nila sa pagkakasala. Tumingin si Judas sa kanyang pagkabigo at nakakita ng isang bagay na hindi na kayang ayusin. Tumingin si Pedro sa kanyang pagkabigo at kahit sa gitna ng mga luha, kahit sa gitna ng kahihiyan, kahit sa gitna ng katiyakan na siya ang pinakamasama na taong buhay, kahit papaano, nagkumapit siya sa posibilidad na baka hindi pa tapos si Jesus sa kanya.
Ito ang sangandaan na naabot ng bawat tao pagkatapos ng isang matinding pagkabigo. Tatayo ka sa sangandaang ito. Baka nandoon ka na. At sa sandaling iyon, magiging Judas ka, na nagpasya na ang kanyang kasalanan ay mas malaki kaysa sa biyaya ng Diyos, o magiging Pedro ka na nagpasyang manatili sa kwento kahit may lahat siyang dahilan para umalis. Ang pagkakasalang nagtutulak sa iyo palayo sa Diyos ay hindi pagsisisi. Iyon ay pagmamataas. Iyon ay ang paniniwalang ang kasalanan mo ay napaka-espesyal, napakakaiba, napakabigat na kahit ang Diyos ay hindi kayang pangatawanan. Ang pagpapakamatay ni Judas ay hindi pagpapakumbaba. Iyon ang huling gawa ng isang lalaking nagtiwala sa sarili niyang hatol kaysa sa awa ng Diyos. Nagpasya siya ng hatol bago pa magsalita ang hukom. Nanangis si Pedro at pagkatapos ay nanatili si Pedro. Iyan ang pagkakaiba ng pagkawasak at pagpapanumbalik, hindi ang kawalan ng pagkabigo. Ang pagtangging hayaang ang pagkabigo ang maging pangwakas. Ngayon kailangan kong huminto dahil ang susunod ay ang bahagi ng kwentong ito na halos walang nag-uusap. Ang bahaging nilalaktawan ng karamihan ng pangaral. Ang bahaging kapag nakita mo ay magbabago ng paraan ng pag-unawa mo sa pag-ibig ng Diyos magpakailanman. Lumipas ang 3 araw, ipinako si Jesus, inilibing si Jesus, muling nabuhay si Jesus. At nang umagang linggo na iyon, nang pumunta ang mga babae sa walang lamang libingan, nagbigay sa kanila ng mensahe ang anghel. Marcos Kabanata 16, talata 7. Pakinggan ang bawat salita. Humayo kayo, sabihin sa kanyang mga alagad, at kay Pedro na nauuna siya sa inyo sa Galilea. At kay Pedro, 2 salita. Maaaring sinabi ng anghel na sabihin sa kanyang mga alagad. Kasama na sana doon si Pedro, alagad si Pedro. Ngunit ang anghel nagsasalita sa ngalan ng muling nabuhay na Jesus ay partikular na binanggit siya, hiwalay, isa-isa, para tiyaking alam ni Pedro na hindi siya hindi kasama. Bakit? Dahil pagkatapos ng ginawa ni Pedro, inalis na sana niya ang sarili niya. Iyan ang ginagawa ng kahihiyan. Hindi naghihintay ang kahihiyan na tanggihan ka ng iba. Tinatanggihan ka nito sa ngalan nila. Sinasabi nito sa iyo, huwag ka nang mag-abala. Ayaw ka nila. Bahagi ka dati nito, ngunit iyon ay dati. Bago ang looban, bago ang apoy, bago ang tandang, ginagawa ng kahihiyan ang hatol at ipinapatupad ang sentensya bago pa magsalita ang hukom. At si Jesus, na eksaktong alam kung paano gumagana ang kahihiyan, ay nagpadala ng 2 salitang pangwasak sa pamamagitan ng bibig ng isang anghel. At kay Pedro, hindi ka kasama, hindi ka na-diskwalipika, hindi ka ang exception sa aking biyaya, hindi pa ako tapos sa iyo. Iyan ang puso ng Diyos. Isang Diyos na hindi lang nagpapatawad sa mga taong nabigo sa Kanya. Isang Diyos na hinahabol sila, na binabanggit sila ng partikular, na tumatangging hayaan ang kahihiyan na isulat ang katapusan ng kanilang kwento. Ngunit ang pagpapanumbalik ay hindi nangyari sa libingan. Nangyari ito sa ibang pagkakataon, sa tabi ng isang apoy, at ito ang detalyeng babasagin ka kung hahayaan mo. Juan Kabanata 21. Pagkatapos ng muling pagkabuhay, si Pedro at ilang alagad ay nangisda sa dagat ng Galilea. Buong gabi silang nangisda at walang nahuli. Eksaktong ulit ng gabing una siyang tinawag ni Jesus, mga taon na ang nakaraan. Sa pagsikat ng araw, may isang anyong nakatayo sa dalampasigan at sumigaw, "Mga kaibigan, may nahuli ba kayo?" Wala. Ihagis ninyo ang lambat sa kanang bahagi ng bangka at may mahahanap kayo. Ginawa nila at napuno ang lambat ng napakaraming isda na hindi nila mahila. At si Juan, ang alagad na minamahal ni Jesus, ay tumingin sa anyong nasa dalampasigan at sinabi, "Ang Panginoon iyon."
Nang marinig ni Pedro ang mga salitang iyon, gumawa siya ng isang bagay na napaka-Pedro, napakaganda, napakakatawa-tawa, na halos mapapatawa ka sa gitna ng mga luha. Isinuot niya ang kanyang panlabas na damit dahil hinubad niya ito para sa trabaho at tumalon siya sa dagat. Hindi siya naghintay na makarating ang bangka sa dalampasigan. Hindi niya kinalkula ang layo. Narinig niya ang Panginoon iyon at itinapon niya ang sarili sa tubig at lumangoy. Ito ang lalaking minsan ay lumubog sa parehong dagat dahil tumingin siya sa mga alon sa halip na kay Jesus. Sa pagkakataong ito, walang makapipigil sa kanya. Hindi mga alon, hindi layo, hindi kahihiyan, hindi ang alaala ng tatlong pagkakaila. Tumalon si Pedro sa tubig at lumangoy patungo kay Jesus dahil ang malapit kay Jesus, kahit bilang isang nabigo, kahit bilang ang lalaking nagkaila sa kanya, ay mas mabuti kaysa malayo kay Jesus sa kaligtasan ng isang bangka. At ang impulsong iyon, ang walang ingat, desperado, sumasalungat sa kahihiyang impulso na tumakbo patungo kay Jesus sa halip na palayo sa kanya, ang pagkakaiba ni Pedro at ni Judas. Iyon ang pagkakaiba ng pagpapanumbalik at pagkawasak. Iyon ang pagkakaiba ng buhay na nagtatapos sa looban at buhay na nagsisimulang muli sa dalampasigan. Ngayon ay makinig ng mabuti. Dahil ang nangyari sa dalampasigan na iyon ay isa sa mga pinakasadyang inayos na eksena sa buong kasulatan. At ang detalyeng hindi napapansin ng karamihan, ang detalyeng nagbabago sa lahat. Nang makarating ang mga alagad sa dalampasigan, may naghihintay sa kanila. Juan Kabanata 21, talata 9. Nang lumapag sila, nakakita sila ng apoy na mga baga na may isda at tinapay. Apoy na mga baga. Sa Griego, ang salita ay anthrakia, apoy na uling. Ang salitang iyon, anthrakia, ay lumilitaw ng eksaktong 2 beses sa buong Bagong Tipan. Ang unang pagkakataon ay sa Juan Kabanata 18, talata 18. Ang gabi ng pagdakip, ang looban ng punong pari. Malamig noon at ang mga alipin at mga guwardiya ay nakatayo sa paligid ng apoy na mga baga na ginawa nila upang magpainit. Nakatayo rin si Pedro kasama nila, nagpapainit. Apoy na uling sa looban kung saan 3 beses ikinaila ni Pedro si Jesus. At apoy na uling sa dalampasigan kung saan ipapanumbalik siya ni Jesus. Hindi ito nagkataon. Si Jesus, ang muling nabuhay na Panginoon, ang dumakila laban sa kamatayan, ay piniling magluto ng almusal sa apoy na uling. Sadya niyang ginawa muli ang eksaktong karanasan ng pinakamasamang sandali ni Pedro, ang parehong uri ng apoy, ang parehong amoy ng nagliliyab na uling, ang parehong liwanag ng maagang umaga, ang parehong init sa mukha. Ibinalik ni Jesus si Pedro sa lugar ng kanyang pagkabigo, hindi upang parusahan siya, hindi upang ipaalala ang kanyang kahihiyan, kundi upang isulat muli ang alaala, upang kunin ang lugar kung saan nawasak si Pedro at gawing lugar kung saan naging buo si Pedro, upang palitan ang pinakamasamang gabi ng kanyang buhay ng pinakamagandang umaga ng kanyang buhay. Hindi ka pinagagaling ng Diyos sa pamamagitan ng pagtulong sa iyong kalimutan ang iyong mga pagkabigo. Pinagagaling ka niya sa pamamagitan ng pagkikita sa iyo sa gitna nito. Inaakay ka niyang pabalik sa apoy na uling, sa mismong lugar kung saan ka nagkawatak-watak at nauupo siya kasama mo doon. At itinatatag ka niyang muli sa mismong lugar kung saan ka nawasak. Ano ang iyong apoy na uling? Ano ang lugar sa iyong alaala na hindi mo mabisita nang hindi bumabalik ang kahihiyan? Ang usapang paulit-ulit mong binubulay sa gabi. Ang desisyong ibibigay mo ang lahat para bawiin. Ang sandaling tumingin ka kay Jesus at sinabi mong, hindi ko siya kilala. Hindi sa mga salita, marahil, kundi sa iyong katahimikan, sa iyong mga pagpili, sa iyong kaduwagan, sa iyong kompromiso.
nakatayo si Jesus sa apoy na iyon ngayon. At hindi siya nakatayo doon na may sermon. Nakatayo siya doon na may almusal. Pagkatapos ay tinanong ni Jesus si Pedro, at ang paraan ng pagtatanong niya ay napaka-eksaktong, napaka-maingat, napakasadya na kailangan mong maunawaan ang orihinal na Griego para makita ang talagang nangyayari. Simon, anak ni Juan, mahal mo ba ako ng higit pa sa mga ito? Tinawag niya siyang Simon, hindi Pedro, hindi ang bato. Simon, ang dati niyang pangalan. Ang pangalan niya bago siya pinalitan ng pangalan ni Jesus. Para bang sinasabi, magsimula tayong muli. Bumalik tayo sa simula. Bago ang bato, bago ang simbahan, bago ang mga pangako, bago ang mga pagkabigo. Sino ka, Simon? Mahal mo ba ako? At nakakawasak ang Griego. Ginamit ni Jesus ang salitang agapao, ang pinakamataas na anyo ng pag-ibig. Walang kondisyon, mapagsakripisyo, ganap na pag-ibig. Agape mo ba ako, Simon? Mahal mo ba ako ng uri ng pag-ibig na ipinangako mo sa silid sa itaas? Ang sagot ni Pedro, Oo, Panginoon, alam mo na mahal kita. Ngunit hindi ginamit ni Pedro ang parehong salita. Ginamit ni Pedro ang phileo, pagmamahal ng magkakaibigan. Pagmamahal, pakikipagkaibigan, isang mas mababang salita. Si Pedro, ang lalaking minsan ay nagsabing mamamatay siya para kay Jesus, ay hindi na kayang gamitin ng salita para sa walang kondisyong pag-ibig. May natutunan siya tungkol sa sarili niya sa looban. Natuklasan niyang ang kanyang agape, ang kanyang matapang, mapagsakripisyo, mamatay para sa iyo na pag-ibig, ay gumuho sa tunog ng boses ng isang aliping babae. Kaya inalok niya ang alam niyang totoo. Kaibigan mo ako, Panginoon. Hindi ko na kayang mangako ng higit pa riyan. Hindi na. Sinabi ni Jesus, pakainin mo ang aking mga kordero. Pagkatapos ay nagtanong si Jesus sa ikalawang pagkakataon, Simon, anak ni Juan, agapao mo ba ako? Muli na may agape, muli ang pinakamataas na pamantayan, at muling sumagot si Pedro ng phileo. Oo, Panginoon, alam mo na phileo kita. Sinabi ni Jesus, pangalagaan mo ang aking mga tupa. Pagkatapos ay nagtanong si Jesus sa ikatlong pagkakataon, at dito mismo ang sandaling dapat huminto ang puso mo. Sa ikatlong pagkakataon, hindi ginamit ni Jesus ang agapao. Lumipat siya, bumaba siya sa salita ni Pedro, Simon, anak ni Juan, phileo mo ba ako? Sinalubong ni Jesus si Pedro kung nasaan si Pedro. Huminto siyang humingi ng hindi kayang ibigay ni Pedro at tinanggap ang kaya niyang ibigay. Bumaba siya mula sa pinakamataas na pag-ibig tungo sa pag-ibig na kayang ialay ni Pedro at tinanggap niya ito. Hindi niya hiningi ang pagganap ng silid sa itaas. Tinanggap niya ang katapatan ng dalampasigan. Sinasabi ng teksto na nasaktan si Pedro dahil tinanong siya ni Jesus sa ikatlong pagkakataon. Tatlong tanong, tatlong pagkakaila, tatlong pagkakataong sabihing mahal kita para sa bawat pagkakataong sinabi niyang hindi ko siya kilala. Hindi idinidiin ni Jesus, itinutugma niya. Binibigyan niya si Pedro ng eksaktong tatlong pagkakataon upang muling itayo ang winasak ng tatlong pagkakaila. Isa sa isa, bato sa bato, isang pagpapanumbalik na kasintiyak at kasingtindi ng pagkabigo. Panginoon, alam mo ang lahat ng bagay. Alam mo na mahal kita. Alam mo ang lahat ng bagay. Sa wakas ay nasa tamang lugar na si Pedro. Hindi na niya sinasabi kay Jesus kung sino siya. Hindi na siya gumagawa ng matapang na pahayag tungkol sa gagawin niya. Sinasabi niya, alam mo. Kilala mo ako ng higit pa sa pagkakilala ko sa sarili ko. Nakita mo ako sa looban. Narinig mo ang tandang. Alam mo kung ano ang kaya ko, ang pinakamabuti at ang pinakamasama. At sa kabila ng lahat, mahal kita. Hindi perpekto, mahina, na may pag-ibig na nabigo sa iyo minsan at maaaring mabigo muli. Ngunit mahal kita. At sinabi ni Jesus, pakainin mo ang aking mga tupa.
3 pagkakaila, 3 pagpapanumbalik, 3 pagtatalaga. Pakainin mo ang aking mga kordero, pangalagaan mo ang aking mga tupa, pakainin mo ang aking mga tupa. Hindi lang pinatawad ni Jesus si Pedro, muling inatasan niya siya, ibinalik niya siya sa misyon. Tumingin siya sa lalaking nabigo ng mas hayag kaysa sino mang alagad sa kasaysayan at sinabi, gusto pa rin kita, pinipili pa rin kita, pinagkakatiwalaan pa rin kita sa aking mga tao. Iyan ang biyaya, hindi lang kapatawaran, pagpapataas, hindi lang pinatawad ka na, kundi tinatawag ka pa rin. Hindi lang kakalimutan ko ang ginawa mo, kundi itatayo ko ang simbahan ko sa magiging ikaw. At pagkatapos ay sinabi ni Jesus kay Pedro ang isang bagay na dapat sana ay tumakot sa kanya. At malamang ay natakot siya. Nang bata ka pa ay nagbibihis ka ng sarili mo at pumupunta ka kung saan mo gusto. Ngunit pagtanda mo, iuunat mo ang iyong mga kamay at ibang tao ang magbibihis sa iyo at dadalhin ka kung saan ayaw mong pumunta. Idinagdag ni Juan, sinabi ito ni Jesus upang ipahiwatig ang uri ng kamatayan na pagluluwalhatian ni Pedro ang Diyos. Mamamatay si Pedro para kay Jesus pagkatapos ng lahat, ngunit hindi sa gabing iyon at hindi pa ngayon. Bago ang krus, may kailangan pang maging si Pedro, isang bagay na magpapatunay isang beses at para sa lahat na ang Diyos ay hindi lang nagpapatawad sa mga nabigo, pinataas pa niya sila. 50 araw pagkatapos ng muling pagkabuhay, ang mga alagad ay nagtipon sa Jerusalem para sa pista ng Pentecostes. Bumaba sa kanila ang banal na espiritu tulad ng rumaragasang hangin. Mga dilang apoy ang lumagay sa kanilang mga ulo. Nagsimula silang magsalita sa mga wikang hindi nila natutuhan kailanman. Nagtipon ang maraming tao, libu-libong Hudyo mula sa bawat sulok ng kilalang mundo. Naguguluhan, namangha, ilan ay nanunuya, nagsasabing lasing sila sa bagong alak. At sino ang tumayo upang magsalita sa karamihan? Sino ang humarap upang magbigay ng unang sermon sa kasaysayan ng simbahang Kristiyano? Si Pedro, ang lalaking hindi makapagsabi ng totoo sa isang aliping babae, ay tumayo sa harap ng libu-libo at ipinahayag ng buong lakas. Tiyakin ng buong Israel ito, ginawa ng Diyos ang Jesus na ito na inyong ipinako sa krus, na kapwa Panginoon at Mesiyas. Ipinako ninyo sa krus, sinabi niya ito sa harapan nila, sa Jerusalem. Sa parehong lungsod kung saan 7 linggo na ang nakaraan, takot na takot siyang aminin na kilala niya si Jesus. Ang parehong Pedro, ang parehong bibig, ang parehong boses na nagsabing hindi ko siya kilala, ang ngayon ay nagsasabing siya ang Panginoon at Mesiyas, at pinatay ninyo siya. 3,000 tao ang nabautismuhan ng araw na yon, 3 pagkakaila sa looban, 3,000 ang naligtas sa Pentecostes. Para bang kinuha ng Diyos ang bilang ng pinakamasamang pagkabigo ni Pedro at pinarami ng 1,000 upang ipakita kung ano ang hitsura ng pagpapanumbalik kapag siya ang gumagawa ng matematika. Ang lalaking nagkaila kay Jesus sa harap ng apoy ay nangaral tungkol kay Jesus sa harap ng isang lungsod. Ang lalaking natakot sa isang aliping babae ay tumayo sa harap ng mga pinunong nagpako sa kanyang Panginoon at hindi nag-alinlangan. Ang lalaking nabigo sa pinakamaliit na pagsubok ay pumasa sa pinakadakila dahil hindi natapang ni Pedro iyon, tapang ng Espiritu. At yan ang katotohanan tungkol kay Pedro na nagbubuklod sa lahat. Ang pagkabigo ni Pedro ay hindi lang tungkol sa kahinaan. Tungkol ito sa pinagmulan ng kanyang lakas. Sa looban, umaasa si Pedro sa sarili niyang tapang, ang katapangan ng mangingisda, ang lakas loob ng palaaway, ang determinasyon ng tao na sumumpa na hindi kailanman mababali, at nabali ito. Dahil ang lakas ng tao ay laging nababali. Sa Pentecostes, umaasa si Pedro sa ibang bagay, hindi sa kanyang tapang.
sa Espiritu ng Diyos. At ang Espiritu ay hindi nababali, hindi sa harap ng pagtatanong, hindi sa harap ng banta, hindi sa harap ng pag-uusig, hindi sa harap ng kamatayan. Hindi naging matapang si Pedro sa Pentecostes, napuno si Pedro. At may pagkakaiba sa pagitan ng matapang na tao at napunong tao na siyang pagkakaiba ng looban at ng sermon, ng pagkakaila at ng pahayag ng 3 at ng 3,000. Ngunit narito ang bahagi ng kwento ni Pedro na halos walang nagsasabi. At maaaring ito ang pinakamahalagang bahagi dahil sinisira nito ang ilusyon na ang pagpapanumbalik ay isang beses lang na pangyayari. Lumipas ang mga taon, naging pinuno si Pedro ng unang simbahan, nangaral siya, nagpagaling siya, nagdusa siya, nabilanggo siya at pinalaya ng isang anghel. Tumanggap siya ng pangitain mula sa Diyos na nagwasak ng pader sa pagitan ng Hudyo at Hentil. Isang pangitain ng isang kumot na bumababang mula sa langit, puno ng mga hayop na itinuturing na marumi, at ang boses ng Diyos na nagsasabi, "Huwag mong tawaging marumi ang nilinis ng Diyos." Sumunod si Pedro. Pumunta siya sa bahay ni Cornelius, isang Romanong centurion, at nangaral ng ebanghelyo sa mga Hentil sa unang pagkakataon. Kumain siyang kasama nila, nanirahan siyang kasama nila. Itinuring niya silang mga kapatid. At pagkatapos, sa lungsod ng Antioch, bumagsak si Pedro. Muli, inilarawan ito ni Pablo sa kanyang sulat sa mga taga-Galacia, Kabanata 2. Nasa Antioch si Pedro kumakain kasama ng mga mananampalatayang Hentil. Walang paghihiwalay, walang hirarkiya. Mga Hudyo at Hentil sa iisang mesa, eksaktong gaya ng sinasabi ng Ebanghelyo. Ngunit dumating ang ilang lalaki mula kay Santiago sa Jerusalem, mga Kristiyanong Hudyo, mahahalagang tao, at nang dumating sila, umurong si Pedro. Huminto siyang kumain kasama ng mga Hentil. Inihiwalay niya ang sarili niya, bumalik siya sa mesa ng mga Hudyo. Diretso ang mga salita ni Pablo. Natakot siya sa mga kabilang sa grupo ng pagtutuli. Natakot ang parehong salitang tumukoy sa looban, ang parehong impulso, ang parehong pattern. Hindi ikinakaila ni Pedro si Jesus sa pagkakataong ito. Ikinakaila niya ang ebanghelyo ng biyaya, ang katotohanang walang Hudyo o Hentil, walang malinis o marumi, walang unang klase o ikalawang klase sa kaharian ng Diyos. At ikinakaila niya ito sa parehong dahilan ng pagkakaila niya kay Jesus sa looban. Dahil ang mga taong nakapaligid sa kanya ay naging dahilan ng takot niya sa halaga ng pagtayo kung saan alam niyang dapat siyang tumayo. Hinarap siya ni Pablo ng hayagan, "Kung ikaw na isang Hudyo ay namumuhay na gaya ng mga Hentil, paano mo pipilitin ang mga Hentil na mamuhay na gaya ng mga Hudyo?" Si Pedro ang bato, si Pedro ang napanumbalik, si Pedro ang lalaki ng Pentecostes. Nahuli na gumagawa ng eksaktong parehong bagay na ginawa niya sa apoy na uling tinatalikuran ang kanyang mga paninindigan sa ilalim ng presyon ng lipunan. Dapat itong gumambala sa iyo at dapat itong magpaginhawa sa iyo, dapat itong gumambala sa iyo dahil pinapatunayan nito na ang isang pagtatagpo kay Jesus sa dalampasigan ay hindi nagbibigay sa iyo ng kabal laban sa pagbagsak. Hindi pinagaling ng apoy na uling si Pedro mula sa takot. Hindi inalis ng 3 tanong ang pattern. Hindi binura ng Pentecostes ang instinto ng mangingisda na maglaro ng ligtas kapag makapangyarihang mga tao ang nakatingin. Bumagsak si Pedro pagkatapos ng pagpapanumbalik. Bumagsak si Pedro pagkatapos ng pagpuno ng Espiritu. Bumagsak si Pedro pagkatapos ng 3,000 nabalik loob at ng isang buhay ng mga himala. At dapat itong magpaginhawa sa iyo dahil ibig sabihin nito na kung napanumbalik ka na ng Diyos at pagkatapos ay bumagsak ka muli, kung bumalik ka sa apoy at pagkatapos ay natagpuan mong bumalik ka sa looban, hindi ka natatanging sira,
Ikaw, si Pedro, ang pinakadakilang apostol na nabuhay, ay may parehong problema mo. Ang lalaking pinagtatayuan ni Jesus ng kanyang simbahan ay kaya pa rin pagkalipas ng mga taon na gawin ang mismong bagay na sumira sa kanya. Ngunit pansinin ang hindi ginawa ni Pedro sa Antioch. Hindi niya ipinagtanggol ang sarili niya. Hindi siya gumawa ng dahilan. Hindi niya sinabi na ang mga lalaki mula kay Santiago ang nagtulak sa akin. Tinanggap niya ang saway. Tinanggap niya ang pagwawasto. Tumayo siyang muli. Ang buhay ni Pedro ay hindi isang tuwid na linya mula sa pagkabigo tungo sa perpeksyon. Ito ay isang sikot-sikot, bumagsak, tumayo, bumagsak, tumayo, ikaila, umiyak, mapanumbalik, bumagsak muli, tumayo muli at muli at muli. Hanggang ang pattern ay hindi na huminto siyang bumagsak. Ang pattern ay hindi siya kailanman huminto sa pagtayo. Iyan ang mensahe. Hindi na mararating mo ang punto na hindi ka na kailanman mabibigo. Hindi mangyayari iyon. Hindi rin na ang pagpapanumbalik ay gagawin kang hindi matatalo. Hindi mangyayari iyon. Ngunit ang direksyon ay mas mahalaga kaysa sa pagkatisod. Ang pagtayo ay mas mahalaga kaysa sa hindi pagbagsak. Ang pasensya ng Diyos sa iyong pattern ay mas mahaba kaysa sa iyong pattern. Ayon sa tradisyon, ipinako si Pedro sa krus sa Roma sa ilalim ni Emperador Nero, humigit kumulang 30 taon pagkatapos ng pagkakaila. At nang dumating sila upang bitayin siya, hiniling ni Pedro na ipako siya ng patiwarik dahil hindi niya itinuturing ang sarili niyang karapat-dapat na mamatay sa parehong paraan ng kanyang Panginoon. Ang lalaking nagkaila kay Jesus ng 3 beses ay namatay ng patiwarik sa krus kaysa ikaila siya sa ika-4 na pagkakataon. Ang pangakong ginawa niya sa silid sa itaas, mamamatay ako para sa iyo, ay natupad pagkatapos ng lahat. Hindi sa oras ni Pedro, hindi sa lakas ni Pedro, ngunit natupad ito dahil hindi sinasayang ng Diyos ang iyong mga pangako. Tinutupad lang niya ang mga ito sa kanyang schedule, hindi sa iyo. Iyan ang balangkas ng buhay ni Pedro mula sa bangkang pangisda tungo sa silid sa itaas, mula sa silid sa itaas tungo sa looban, mula sa looban tungo sa apoy na uling, mula sa apoy na uling tungo sa Pentecostes, mula sa Pentecostes tungo sa patiwarik na krus sa Roma. Ito ang pinakakumpletong kwento ng pagtubos sa Biblia, hindi dahil perpekto si Pedro, kundi dahil patuloy na bumabalik si Pedro. Patuloy siyang tumalon sa tubig, patuloy siyang lumangoy patungo kay Jesus kahit sinasabi ng kahihiyan na lumangoy sa kabila. Ngayon hayaan mong ipakita ko sa iyo kung bakit mas mahalaga ang kwento ni Pedro kaysa sa akala mo. Dahil may pagkakapareho dito na nagbubuklod sa lahat ng napag-usapan natin. Nabigo si Saul at gumawa ng dahilan. Sinabi niya na ang mga sundalo ang gumawa. Sinabi niya na napilitan ako. Iningatan niya ang kanyang reputasyon at namatay siyang nakahandusay sa isang larangan ng labanan, tinanggihan ng Diyos. Nabigo si David, mas masahol pa kaysa kay Saul sa anumang sukat ng tao at nagpatira pa. Sinabi niya na nagkasala ako laban sa Panginoon. Isinulat niya ang awit 51 na wala ang trono ng kanyang imahe upang mapanatili ang trono ng kanyang puso. At tinawag siyang lalaking ayon sa puso ng Diyos. Nabigo si Judas at nagpasya na pangwakas na ang kanyang kasalanan. Ibinalik niya ang pera. Inamin niya ang kanyang pagkakasala. Ngunit hindi niya maisip ang isang mundo kung saan ang biyaya ay mas malaki kaysa sa kanyang pagtataksil. At nagbigti siya. Nabigo si Pedro, hayagan, nakakahiya, ganap at nanangis ng mapait. Ngunit hindi siya tumakbo, hindi siya nagtago, hindi niya pinagpasyahang tapos na ang kwento. Tumalon siya sa tubig at lumangoy patungo sa mismong taong pinagtaksilan niya. 4 na lalaki, 4 na pagkabigo. 2 ang nagtapos sa pagkawasak, 2 ang nagtapos sa pagpapanumbalik. At ang linyang naghihiwalay ay hindi kailanman ang laki ng kasalanan. Lagi itong ang direksyon ng tugon. Palayo sa Diyos o patungo sa Diyos, mga dahilan o katapatan.
pagprotekta sa sarili o pagsuko, ang looban o ang dalampasigan. Saang direksyon ka kumikilos ngayon? Ang ilan sa inyo ay nasa looban. Nakaupo kayo sa tabi ng apoy na nasusunog ang inyong konsensya at nagpapanggap na maayos ang lahat. Itinatanggi ninyo ang mga bagay na alam ninyong totoo tungkol sa Diyos, tungkol sa sarili ninyo, tungkol sa hinihiling niyang gawin ninyo dahil pakiramdam ninyo ay napakamahal ng halaga ng pag-amin. Naitanong na ng aliping babae ang kanyang tanong at kinakalkula ninyo ang inyong sagot batay sa kung sino ang nakikinig. Kung ikaw iyan, pakinggan mo ako, titilaok ang tandang. Lagi naman, hindi mo mapapanatili ang kasinungalingan magpakailanman. At kapag dumating ang tunog, kapag dumating ang sandali ng paglantad, magkakaroon ka ng pagpipilian. Maaari kang maging Judas na nagpasya na permanente ang pagkabigo. O maaari kang maging Pedro na nagpasyang panatilihin ang pagkabigo ngunit hindi ang distansya. Ang ilan sa inyo ay lampas na sa looban. Nakailanan ninyo siya, nabigo na kayo. Tumilaok na ang tandang. At nakaupo kayo sa gitna ng mga labi simula noon, kumbinsido na ang ginawa ninyo ay sobra-sobra na ang distansya ay napakalayo, na maaring patawarin ng Diyos ang pagkabigo ng ibang tao, ngunit ang sa inyo ay iba. Ang sa inyo ay mas malala. Ang sa inyo ang siyang sa wakas ay naubos na ang kanyang pasensya. Kung ikaw iyan, kailangan kong marinig mo ang dalawang salita at kay Pedro. Sabihin sa kanyang mga alagad at kay Pedro, ikaw ang at kay Pedro. Ikaw ang partikular na pinangalanan niya dahil alam niyang iisipin mong nadiskwalipika ka. Nagpadala siya ng mensahe sa pamamagitan ng isang anghel at sa pamamagitan ng kasaysayan at sa pamamagitan ng video na ito upang sabihin sa iyo, hindi pa ako tapos sa iyo. Totoo ang pagkakaila, totoo ang pagkabigo, ngunit totoo pa rin ang plano ko para sa iyo. At ang ilan sa inyo, marahil ang karamihan sa inyo ay nasa pagitan ng looban at ng dalampasigan. Nabigo kayo at alam ninyo, ngunit hindi pa ninyo napagpasyahan kung ano ang gagawin ninyo. Nakaupo kayo sa bangka, nangingisda, bumabalik sa lumang buhay, ang buhay bago si Jesus, dahil kahit papaano sa lumang buhay ay alam ninyo ang ginagawa ninyo. Kahit papaano sa lumang buhay ay walang umaasa sa inyong maging matapang. Kung ikaw iyan, pakinggan mo ang boses sa dalampasigan. Iyon ang parehong boses na tumawag sa iyo noong una. Ang parehong boses na nagsabing, halika, nang nakatayo ka sa gilid ng bangka. Ang parehong boses na nagsabing, huwag kang matakot. At sinasabi nito ang parehong bagay ngayon na sinabi nito noon, ihagis mo ang lambat sa kabilang bahagi. Subukan mong muli, halika sa apoy. Nagluto ako ng almusal. Hindi mo kailangang magkaroon ng magandang talumpati na nakahanda. Hindi mo kailangang dumating na malinis at kumpiyansa. Maaari kang dumating na basa-basa at hingal na hingal, amoy isda at pagkabigo. Ganoon si Pedro, at inabot ni Jesus sa kanya ang isang pirasong tinapay at isang tanong na nagpagaling ng 3 taon ng pagkakasala. Mahal mo ba ako? Hindi mahal mo ba ako ng perpekto? Hindi mahal mo ba ako gaya ng ipinangako mo? Hindi mahal mo ba ako ng sapat para garantiyahan na hindi ka na mabibigo muli? Basta, mahal mo ba ako sa anumang pag-ibig na natitira sa iyo? Sa anumang pananampalatayang nakaligtas sa looban? Sa anumang tumitibok pa rin sa dibdib mo pagkatapos ng pinakamasamang gabi ng buhay mo? Dahil kung ang sagot ay oo, kahit pautal-utal, luhaan, takot na oo, sapat na yon. Lagi na itong sapat. Sapat na iyon para kay Pedro. Sapat na iyon para sa iyo. Ang apoy na uling ay nagliliyab. Nakatayo si Jesus sa tabi nito. Hindi siya galit. Hindi siya nabigo sa iyo. Nagluluto siya ng almusal at may upuang nakalagay ang pangalan mo. Ang tangi lang na tanong ay kung tatapusin mo ba ang hakbang at tatalon. Kung nagsalita ang video na ito sa isang bagay sa loob mo,
Kung nakita mo ang sarili mo sa looban o sa dalampasigan o sa kung saan man sa pagitan, sabihin mo sa akin sa mga komento. Sabihin mo sa akin kung anong sandali ang pumigil sa iyo. Ibahagi mo ito sa isang taong nakaupo sa gitna ng mga labi ng isang pagkabigong akala niya ay nagdiskwalipika sa kanya. Mag-subscribe kung hindi ka pa. Ang susunod na video ay mas lalim pa. Pagpalain ka at ingatan ng Panginoon, paliwanagin ng Panginoon ang kanyang mukha sa iyo at kahabagan ka, ilingon ng Panginoon ang kanyang mukha sa iyo at bigyan ka ng kapayapaan. Kita-kits sa susunod na video.